kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinag. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawan kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso. At bibit-bitin kayo. At dadalhin kayo doon sa Hague. Hindi ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa, kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino. Kasi putang ina ang gobyernong ito! Natutulog lang! Putang ina ang gobyernong ito nung ginawa nyo sa amin. Kami na mamamayang mahirap o ultimo, kami dapat pagtanggol yung mga pulis. Kayo ang gumawa ng ganito sa amin. Araw-araw, mga kababayan, ako ay nagtatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. At sinasabi sa amin, tanggapin nyo na kung ano inaalok namin. Ano bukas? Sa makalawa, eto na lang tayo. Bongbong, ano ba to? Hindi ito presidente binoto ko. Hiyang-hiya ako. Araw-araw tayong ganito, natatakot sa mga taong yan, imbis na kayo magtanggol sa amin. Natatakot na may magsalita rito. Kung iniisip ko mayat-maya habang tumatakbo ko dyan, habang nagmamaneho ko, may papatay na lang sa akin. Sinong kalaban ko? Si General Torre na walang katakot-takot. Siyang batas? Hindi niya iniisip may konstitusyon tayo. Bakit siya nasusunod dito? Bakit siya nasusunod? Hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawa nyo ng mga OFW. Hindi na rin usapin dito ang si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa mangyayari kung araw-araw ganito ginagawa sa atin? Di ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. Di ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pilit ko magsalita. Pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito. Pati kayo, araw-araw po pwede. Hindi ako nagdadrama dito. Hindi ko kailangan yan. Wala akong pera, wala akong pinatago. Kahit ngayon, patayin niyo ako. Ano pa mawawala sa isang katulad ko? Binusabos nyo na ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, nadadalhin ako sa Hague. Na naghihintay lang ako ng aeroplano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasahig lang sa akin ay karton. 6 na araw, 6 na gabi yun. Pero sila, yung mga nandyan sa CIDG, yung kakapal na buka, kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Hindi ako nanghihingi ng pera kahit kanino. Ang hinihingi ko sa inyo ay paglaban nyo ang pagka-Pilipino ninyo. Wala na tayong pag-asa. Ayokong mawala ng pag-asa ang mga anak ko. Ayokong mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban natin ang kasarinlan